What is up, adventure? So ngayon po bibigyan natin ng komento itong pagsabi na kumakalat na balita na malapit nang hulihin si Duterte. So ito mula mismo sa 24 oras at mula mismo sa Star Witness ng kaso laban kay Duterte sa ICC. Pakinggan po natin kung ano yung sinasabi at ako personally naniniwala ako na tapos na ang kaso, lalabas na lang. Pakinggan po natin. Pero bago po yan, don't forget to like, follow, and share this video. Pakalat natin, pahuli na natin yung mga yan. Ito, pa-play na po natin. Bigyan natin ng reaction video. Ready? Go. But, go. Pareho nang nahaharap ngayon sa kontrobersya ang dalawang pinakamatataas na lider ng bansa matapos ang akusasyon kaugnay sa iligal na droga laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Si Vice President Sara Duterte naman inakusahang nagpasimula ng Oplan Tokhang nung siya'y mayor pa ng Davao City. Inilahad yan ang nagpakilalang dating miyembro ng Davao Death Squad sa pre-trial investigation ng International Criminal Court. Dawit din sa mga alegasyon ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy at ilang nakaupong senador. At yan po ang tinutukan ni Salima Refran. Panawagan ko po sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mag-ingat po at wag po magkumpiyansa talaga sa halimaw ng Davao na si Rodrigo Roa Duterte at yan allegedly Vice President Sara Tambaloslos Duterte. Mga traidor po itong mga ito at Babalayan. Galing na mismo yan kay Las Cañas na pinuno ng Davao Death Squad. So ako din nagugulan ako kay Amy na mukha ka ng tanga, siksik ka pa ng siksik dyan sa Davao, hindi mo alam, pwede kang hindi na makauwi bigla-bigla. At ikaw ang gamitin nilang pang prenda, pang panakot kay BBM. Kala mo, siya mismo ang killer. Ito si Las Cañas po, ang mismong tagapatay. Siya ang pinaka-head ng Davao Death Squad doon. Pumapatay ng marami. Siya mismo sinasabi niya na traidor ang mga yan at sinungaling. Akala ni Amy, hawak niya yung nakikipaglaro siya, siya na kaya niya yung pamilya Duterte. Di niya alam, kahit matulungan niya at manalo ulit si Sara, lahat sila itutumba. Traidor nga, galing na mismo sa taong kadikit mismo ni Duterte. At ngayon Star Witness natin, pero siya talaga ang pumapatay ng mga panahon na yon. Pakinggan natin. Ng dating pulis na nagpakilala ring miyembro ng orihinal na Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas sa gitna ng mga birada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Humarap si Las Cañas sa media mula sa di binanggit na lugar sa labas ng bansa kung saan natapos na ang pre-trial investigation sa kanya ng International Criminal Court Office of the Prosecutor. 186 pages daw ang kanyang affidavit at may binigay pang notebook na naglalaman ng lahat ng nalalaman niya sa mga pagpatay na iniutos umano ng dating Pangulong Duterte, maging mga alegasyon laban sa mga anak nitong sina Vice President Sara at Congressman Pulong Duterte. Tinanggap ito ng Office of the Prosecutor as exhibit. And meron akong mga graph na ginawa ko about the DDS in anti-crime task force, King Crime Task Force, and nung naging mayor si Sara Duterte. Ayon kay Las Cañas, kasunod ng mga pag-usisa ng media sa mga riding in tandem sa Davao City na pumapatay noon at walang nag-iimbestiga, nilikha ni Sara Duterte nang siya nang naging Davao City Mayor ang Oplan Tokhang. Siya nga ang pasimuno nitong Oplan Tokhang Nung nakaupo siya as mayor noong 2012, inappoint niya si Bato de la Rosa as Chief of Police ng Davao City. Sinabi sa akin ni Bato de la Rosa na nag-craft sila ng panibago ngayong extrajudicial killing na campaign against illegal drug, in which is Tok-Tok Hangyo, meaning Tokhang. Mga target personalities, illegal drugs, labi na mga
lalo pa ang mga gumagamit ng shabu at saka nagbibinta. Sabi niya, kinapan ninyo, ilubong ninyo ang target para ang kaso missing person lang. Tinanong si Las Cañas kung ilan sa tingin niyang napatay sa tukhang sa Davao noon. Sa Laon Quarry lang po, sa estimation ko lang, meron pong mga more or less 3,000. Pero ang total damage o napatay sa Davao City, yung nakita at saka yung missing, more or less 10,000. Hiwalay pa raw yan sa pinapatay sa pinalawak na tukhang kinalaunan. Separate pa Metro Manila. May nag-imbestigar ba dito? Wala. Nag-imbestigar ba yan? Separate pa hutod sa pinapatay sa Manila nung naging presidente na yun. Ito na yung malawakan na ano. So iba yung nasa data, iba pa yung talagang napapatay nung panahon na yun. Kung 30,000 ang sinasabing pinatay sa panahon ni Duterte, yun lang ang nasa data. Pero iba pa yung talagang pinapatay po. At ang tinuturo niya dito, si Sara Duterte mismo po ang nagpasimuno. Si Vice President Tambaluslo, Sara, no. Ug mga nakapot nga pangandoy. Sinisikap ng GMA Integrated News sa makuhang panig ni Vice President Duterte sa mga sinabi ni Las Cañas. Pero nauna na siyang nagsabi na ni minsan daw ay hindi na iugnay ang kanyang pangalan sa umano'y Davao Death Squad sa mga taon na nagsilbi siyang Vice Mayor at Mayor ng Davao City. Pero nang mahalal daw siya bilang bise, bigla na lang daw nagkaroon ng testigo laban sa kanya at kasama na siya sa mga akusado sa ICC. Sabi niya, hindi niya kailangan ng death squad para sa mga bagay na kaya niyang gawin. Handa raw siyang harapin ang anumang akusasyon laban sa kanya, pero haharap lamang siya sa isang Pilipinong hukom at sa Pilipinong korte lamang. Dagdag alegasyon naman ni Las Cañas kay dating Pangulong Duterte, may hawak umano itong mga shabu laboratory sa Davao Region. Luloko mo mga Pilipino. Anong ginawa mo? Drug war? Anong drug war? Ikaw ang drug lord. Pinapapatay niya sa grupo namin ni Spilpo Bin Laud yung 11 Chinese workers and chemists ng Davao Shabu Laboratory at ng Barangay Obrero. Si Mayor Duterte naman ang in charge dito sa Southern Mindanao, dito sa mga Shabu Laboratory. Ang koleksyon raw ng baril ng dating Pangulo, hindi lang daw nasa 300. Ang ganong koleksyon ni Mayor Duterte during my time, more than 1,000. Igaling po ito kay Kibuloy. Kung magbiyahe si Kibuloy, dala yung aeroplano ni Duterte sa Amerika, nagdala yan ng mga spare parts, silencer, mga bala, ano pa yan, mga parts. Sinisikap din ng GMA Integrated News sa makuhang panig ni dating Pangulong Duterte, pero dati na rin niyang tinatanggi ang alegasyong meron siyang shabu laboratory. Kaugnay naman sa alegasyong marami siyang baril. Wala akong baril sa bahay na hindi rehistrado. Collector's item man yan, it's allowed by law. How can you use it against me when the practice of giving a collector's license is allowed by law? Ginawit rin ni Las Cañas sina Senador Bato de la Rosa na Davao City Police Chief noon at Senador Bongo na long-time aide ng dating Mayor at dating Pangulong Duterte. Kabilang daw sila sa mga nagbibigay ng utos sa Davao Death Squad. Para po sure na ang mga death squad, kumukuha si Bongo ng personal identification data dito kay Mr. De Guzman ng Land Transportation Office of Davao City. Ito, kumpleto po sa detalye kung saan nakatira ang target, anong sasakyan ang gamit niya, at anong kulay ng sasakyan. Sige, buhay siya, pabaya mo lang yan siya, mag-alid siya na mag-alid. Nasa malinis siya, konsensya ko, sabi mo, bahala siya sa buhay. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag si Gu, Kibuloy at iba pang mga pinangalanan ni Las Cañas. Para sa GMA Integrated News, Salima Rafran, Katutok, 24 oras. At ayun na nga po, nakita natin na pati ang LTO dawit dito. So lahat talaga ng taga Davao. Ngayon, sinasabi ni Sara Duterte, nung mayor at vice mayor siya, hindi siya kasama.
Bakit ngayon na naging vice president siya? Dahil natural lang, presidente ang tatay niya ng mga panahon na yon at siya din ang leader ng mga panahon na yon at yan si Las Cañas ay tauhan niya pa nun. Natural, nung naging star witness, doon na po lumalabas, doon na nasangkot. Noon pa naman na presidente pa lang si Duterte nung tinago si Las Cañas nila Pinoy, nila De Lima. Sinasabi na, naririnig na siguro ang last third year ni Duterte, naririnig na natin na dawit daw si Sara. Ngayon lang talaga sumingaw ng todo. Dahil nga, siya ang mayor ng mga panahon na yon. At ayun na nga, sinasabi niya lahat ng nalalaman niya. So, nick of time na lang po ang iniintay natin para mapatunayan itong mga to. At naniniwala ako personally dahil nung last week din may napanood ako na inamin na din ng mga pulis. Hindi naman inamin, pero yung pag pinapakinggan mo paano sila magsalita, sinasabi nila na maari nga na talaga nakapasok na ang ICC at natapos ang investigasyon. Sinabi din nila Las Cañas na tapos na yung una niyang hearing. So, lahat yon ay hindi naman magpapaalam talaga ang ICC sa Pinas kung papasok sila, kung mag-iimbestiga sila Dahil alam naman nila na rotten system ang Pilipinas. Kaya nga nila kailangan i-infiltrate kasi nga wala sila pagkakatiwalaan sa gobyerno natin. Yung kaso nga ni Capers hanggang ngayon wala pa rin, di ba? At isa to, maring sabihin natin hindi ICC ang rason ba't pumasok hindi si Duterte ang rason ba't pumasok ang ICC. Malay natin kung nag-iimbestiga pa sila pati sa kaso ni Capers. Bukod pa to. So talagang mapipin daw na sila. Ang sa akin lang, guys, patunay ito na ang Davao hindi nila gusto ang kanila mayor. Hindi nga, diba, bumagyo, binaha, nasan yung 51 billion, gusto pang ihiwalay ni Duterte ang Davao. Kung ihiwalay nila, kawawa ang mga taga Davao, diba? Lalo na Mindanao. Sinong gusto? Buong Mindanao ba gusto? Davao, ihiwalay nila. Humiwalay na kayo, pumunta na nga kayo sa China, gawin nyo Davao Province of China, diba? Ang mangyayari kasi dyan, kawawa ang mga makikianib sa paghihiwalay ng Mindanao at Pilipinas. Ibang topic yon, pero para kayo nasa impyerno nun. Ang naghahari sa inyong mga tarantado, mga siraulo, mga mamamatay tao, mga rapist. Lahat sila damay. Kayo lang ang nagsasalita, pero yung mga tao, totoo bang gustong kasama kayo? At ito pa, naniniwala ako malapit na ang paghukom ng mga to. Tama lang yan. Again, Duterte, BBM, pakinggan mo sinasabi ni Las Cañas, huwag ka magtitiwala, traidor yung mga yan. At ito si Amy, kung ikaw yung nagpapatiwakal, masyado kang kampante, ako nga feeling ko parang suicide bomber na to si Amy, na pinopostehan niya talaga mga Duterte, at kung sakali man siya'y mapatay sa ginagawa niyang kalokohan, sa pakikipaglaro niya sa apoy, ito din ang magbabalik sa pangalan ng mga Marcos, at ito din magpapasiklab lalo ng Pilipinas sa pamilyang Duterte. Yun ang hawak niya. Pero worst comes to worst, hindi niya alam ang hawak ang pag-iisip ng mga demonyo. Paano kung tuluyan talaga siya diyan, 'di ba? Masyado siya nakikipaglaro sa boy. Kita niyo binara na nga siya ni Baste. Na parang wag ka masyadong feeling, wag mong na humingi ako ng tawad sa iyo, 'di ba? Doon pa lang matauhan ka na, Amy. Tigilan mo yung pakikipaglaro mo. Kayo na nasa trono ngayon, no? Yariin nyo, dapat nyo yariin, bala kayo, hindi nyo kailangan makipagplastikan, trapong nangyayari. Ang nangyayari, nakikipagkuntsabang ka pa sa mga tao nagpasakit sa Pilipinas. Kala ko ba gusto nyo linisin ang pangalan nyo? Nasaan ka ngayon? So yun lang, Wise Up Adventures, Wise Up. For more of this, like, follow, and share. Don't forget to share. Yun lang, bye.